No? Let them play their MP3 all day long. Let them watch the DVD and anong Betamax, ano? At TV. Ayan. So, at the same time, not say just ginagawa yon. So, hindi na po nila nakagawa yung what truly matters. Okay. Now, I would like to go to the 4 ways we can choose to live. All of us gusto ba natin mabuhay? Kailan nga tayo na na. Ano? We want to live. Nice po natin mabuhay. But this is another kind of living. It seems we number our days. No? We will deliberately do the necessary things para maging maayos ang ating buhay. Amen? Hindi yung parang lang tinotos and pro o inaanod ng dagat ng alon. Alright? First thing na gusto ko pong i-share sa inyo is, we have to live with purpose. No? We have to live with purpose. Isa sa mga sinasabi kung bakit nagpapakamatay kasi wala na siyang silbi. No? Wala na akong silbi, so I have to end up my life. Those are the reasons ng mga nagpapakamatay. No? I don't have any purpose in life. Okay? And you know, yun po ay maling-mali. No? Sabi nga, from millions of cells, no ikaw ay gagawin pa lang ng parents, champion ka na. Could you imagine? Doon sa isa na yon, ikaw ang nanalo? Then, sabi mo wala kang purpose, it's wrong. Marami po ako nakitang kakilala ko, even our president, katulad nga sinabi ko sa inyo, even Larry, he is very vocal nung kami mga youth pa sa church. I want to be a pastor. He is very vocal. Kaya naman siya pastor ng Pilar sa Tagaros natin. No? And ako po, hinahanap ko may mga kabataan din na bata pa lang sinasabi na ito na yung gusto ko. Ito na yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Alam niya ang purpose niya. Amen? Kaya ano man mangyari sa buhay niya, ay ando pa rin siya takutungtong sa layo niya sa buhay. Hindi nawawala. And I believe in tribe leaders namin, we know our purpose, di ba? Just to create another 12. And then later magiging 144 because we dream of 500 leaders sa Grand Harvest. And we need to be a part of that purpose. Kasama ko po ba kayo doon? Dito po, kasama ko po kayo doon? Hindi lang po tayo dito basta nakupo. God designed Grand Harvest na maging hindi warehouse, kundi isang production. Production ng mga cell leaders. Amen? And that is our one purpose. Live with purpose. Kuya. Let's go sa very word of God. Okay? To shed light with our purpose. In Acts chapter 13 verse 36, it says, "For when David served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his fathers and his body decayed." In Tagalog, sabi po, nang may sa katuparan David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay at nalibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Here is an example, a king of Israel, King David, naiintindihan niya that God created him for a reason. Pagsabi sa katag mo, God created you for a reason. And he chose to live out God's purpose in his lifetime. Wala siyang minort out, kundi pagsumikapan na mabuhay ayon sa layunin sa kanya ng Diyos. Isang totoy na pinaka-maliit sa kanyang pamilya, in fact, by judging David sa kanyang kalalagayan, hindi siya ang pinili hari. Sabi, di ba, alam niyo naman yun, di ba? Ipatawag mo kayo mga anak mo. Sa iyong tahanan magagaling ang hari. So, yung tatay niya, hindi naman si David ang pinili eh. In fact, nakatago nga siya, ayaw siya ipakita eh. Pinakita yung mga malaki niyang anak at mga gawang anak. Eto ang aking anak, ang susunod na hari. Oo, sabi ng propeta. Oo, hindi siya. And finally, naubos yung mga anak. Wala ka na bang anak?
Then finally, nilabas si David, pinatawag at pinapunta. Then, sabi ng propeta DCC, narinig niya sinabi ng Panginoon, iyan na ang susunod na hari ng Israel. Amen? So, hindi ko alam kung may susunod bang mayor dito. May susunod bang barangay captain dito. Hallelujah. Ang alam ko lang, susunod na konsihal, si Kuya Louie. Kaya lang sa Bible. You know what? Huwag po kayong mahiya kasi may purpose ang Lord, di ba? Ang sabi nga is ang sabi nga palagi sinasabi ng mga, ang sinasabi dun is, being a politician is a noble thing. You know? Kasi politician, it means good citizen. Eh, nasan ba mga good citizen? Nasa loob ng church. Amen. Yung daw nasa mga politika ngayon, ang tawag is politicasters. Ayan, namumulitika lang. Hindi talaga totoong politician. Amen? But, malayo pa yun, sa bayo pa yun, pag-usapan muna natin ito. Amen? God's purpose in this lifetime. We experience the fullness of life when we pursue God's unique purpose for us on the earth. You know, lahat tayo merong may tinatahak tayo eh. When we pursue God's unique purpose for us on the earth, ay, yun na yung ating yung pagganapan. No? When you say, sa Bible, when you miss the mark, ang ibig sabihin nun, hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Masyado lang generalize eh. Masyado lang generalize. But, you know, God speaks every day. Di ba? Ang Diyos ay nangungusap araw-araw. Even small things, when you read the Bible, when you pray, when you see the things, God speaks to us. And when He speaks, may purpose yun. No, may purpose yun. Sa maliit na yun, kapag ginagawa mo yun, no, lumalakad ka sa fullness of your life. Lumalakad ka sa fullness. Minsan parang sabi mo, hindi ko na narinig ang salita ng Diyos. Parang wala na akong purpose. You know what? Kasi nung nagsalita ang Diyos sa'yo, hindi mo ginawa kaagad eh. No, nung araw na yun, natamba ka na, tayo na assignment. No? When God speaks to us, lalo na sa gusto niya mangyari sa ating buhay, God designed a good life for us, eh kailangan mag-respond tayo dun eh. Live with a purpose. Live with a purpose. Amen? Nakuha niyo ba? Hallelujah. In Romans chapter 8, verse 28, nasabi ho rito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sino po ang mga tinawag dito ng Panginoon? Hindi po tinulak. Tinawag. Ano? I believe all of us personally tinawag ng Panginoon. Hindi po itinulak. Ano? Tinawag tayo ng Panginoon according to His purpose. So may layunin. You know, hindi ko magagawa lahat ng kalooban ng Diyos. No? When in my home, I need my wife. Pagdating sa bahay, no? I need my co-workers sa church para magawa lahat ng pinapagawa ng Panginoon. No? But again, we know that in all this, God works for good. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Tapos, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Para lang po sa ating ikabubuti yun. Hindi para sa ikasasama. Ano ba naman to? Bakit naman ako, I was dragged dito sa ganitong sitwasyon? Pastor Hermin, hindi naman po ito yung sinabi ko sa inyo. Bakit nandito ngayon ako? No? I remember si Aaron, nung ako po ay nagmamonitor sa ating mga daughter churches, ay ayaw niyang punta ng isang church na pinupuntahan ko. Bata pa naman siya, no? Ang sabi niya, Daddy, ayoko pumunta doon sa church na yun kasi yung church na yun walang bubong. It is true. No, nag-service po kami sa ilalim ng puno ng mangga. Ano? Yun po ay sa Lipa. Nung araw sa Lipa, yun.